Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Unti-unti nang nasusukol si VP Sara Duterte kasama ang mga kaalyadong senador at mga kakampi nila. Isang matinding revelasyon ang inilantad ni Madriaga hinggil kay VP Sara at kay FPRRD na susunod na iimbestigahan ng gobyerno at dito malalaman umano kung totoong galing sa illegal na pogo ang pinang-finance di umano kay VP Sara at kay FPRRD kung kaya sila nananalo. Inisa-isa na rin ang iba pang mga senador na susunod na aarestuhin ng Ombudsman at Sandigan Bayan dahil sa pagkasangkot sa mga flood control scam. Nanganganib ngayon sina Jinggoy Estrada Villanueva, dating Senador Bong Revilla at iba pang pinangalanan ng mga witness na sina dating DPWH USEC Roberto Bernardo, D. Alcantara at Assistant D. Bryce Hernandez. Kusa na ring sumuko si Sara Diskaya sa NBI noong nakaraang araw pagkatapos na binalita ni PBBM na isusunod na siyang aarestuhin. Kung kaya ay nagpasya na lamang si Sara Diskaya na voluntarily surrender na lang sa NBI kaysa kaladkarin ito ng mga law enforcer. Sara Diskaya naiyak at nagsisisi na pumanig at umasa kay Marcoleta. Marcoleta ay kinanta na nga ng tuluyan ni Sara Diskaya habang nasa kulungan ng Senado si Curly Diskaya ay nasa NBI naman ang asawang si Sara Diskaya. Naharap si Sara sa non-bailable na kaso hinggil sa 98 million pesos flood control sa Davao Occidental na nadiskubre na isang ghost project. Under umano sa St. Timothy Construction itong ghost project na ito at nakapangalan kay Sara Diskaya. Kahapon ay nagpaunlak ng interview si Sara Diskaya sa media at naiyak sa nangyari sa kanila. Aniya ay naaawa umano siya sa dalawang anak niya na merong ADHD. Matatandaang noong si Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado at si Chis Escudero pa ang Senate President ay presenta ni Marcoleta itong mag-asawang Diskaya. Sa pagdinig sa Senado kung saan pinangalanan ng mga Diskaya si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kongresista na di umano'y tumanggap at nagdemand ng 30% kickback mula sa mga proyekto ng mga Diskaya sa DPWH. Matatandaang nagkainitan sina Marcoleta at dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman na si Boying Rimulya sa pagdinig sa Senado dahil sa pagpupush ni Marcoleta na ilagay ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program ng DOJ. Subalit ayon kay Rimulya ay dapat munang ibalik ng mga Diskaya ang mga nakaw nilang mga yaman sa gobyerno bago sila maging qualified na maging state witness at dito na nagkabangayan sina Marcoleta at Rimulya dahil nanindigan si Marcoleta na walang nakasaad sa batas o sa constitution hinggil sa restitution na dapat ibalik muna ang ninakaw na yaman bago maging state witness. Mukhang malalagay na sa alanganin ngayon si Marcoleta na maaring magpapatanggal sa kanya si Senado dahil nasa NBI na at nasa kulungan na ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya na maaring kakanta sa kanya anumang oras. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, kagabi, diniscuss ko ito pero marami pa tayong hindi nalalaman. Pero ngayon may mga bago tayong impormasyon. Sinagaan ko rin na panoorin yung live ni Harry Roque. Mga kabunyog, ang live ni Harry Roque tungkol dito sa lumitaw na bagong nag-aakusa kay Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. Actually, nung isang araw, tinapi ko itong si Ramil Madriaga, hindi pa natin alam na bumaligtad na pala ito kay Sara Duterte at mayroon na itong ginawang sinumpaang salaysay. Nung isang araw, kumakalat lang ang noon kasi sa post ni Montulfo. Sabi ni Montulfo, may isang preso PDL sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, Bikutan, Annex 2 building, binibisita ni Sara Duterte. Kahit gabi, pinupuntahan. Kaya, di ba, nung nag-live ako niyan, gaano kahalaga itong isang preso di umano na ang ngalan ay Ramil Madriaga. O ngayon, ang bagong balita niyan, lumabas na ito sa lahat. Pero kagabi, binalita ko na itong si Ramil Madriaga na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa BJMP detention facility
sa Taguig, sa Bikutan, ito pala ay bumaliktad na kay Sara Duterte. Nilaglag na si Sara. Mayroon ng sinumpaang salaysay ito, notaryado, at grabe yung mga sinasabi niya tungkol kay Sara. Ngayon, si Harry Roque, nag-vlog kanina, pinanood ko. Kinumpirma ni Harry Roque, kilala niya ito. Kilala niya itong si Madriaga. Kanina naman, pinanood ko rin yung interview ng OneCon kay Attorney Raymond Palad, abogado nito ni Madriaga. Si Madriaga yung nakikita nyo sa gitna. Ha? Ngayon, anong sabi ni Attorney Raymond Palad? Ang dahilan daw, bakit bumaliktad itong si Madriaga at nilaglag na si Sara, naghinanakit daw kay Sara dahil kay Harry Roque. O yan mga kabunyuga. Naghinanakit daw itong si Madriaga kay Sara Duterte dahil kay Harry Roque. Bakit? Ito kasing si Harry Roque, di ba mayroon na ditong mga issue na ito'y land grabber nga? Matagal na yung issue na yan kay Harry Roque. Yung na yan land grabber ito eh. Marami itong binibiktima ng mga magsasaka, mga karaniwang mamamayan, itong si Harry Roque. Lalo na doon sa Bataan. Sa Bataan, mayroon itong di umano'y mga issue ng land grabbing. Ayon dito kay Attorney Raymond Palad, ito yatang pamilya o mga kakilala ni Madriaga ay biktima ng panglaland grabbing ni Harry Roque. Sa post ni Montolpo, kinasuhan daw ng grupo nila Ramil Madriaga si Harry Roque sa ombudsman. Kaya lang hindi man lang daw tinulungan ni Sara Duterte. Humingi sila ng tulong kay Sara para nga laban dito kay Harry Roque. Hindi daw tinulungan ni Sara. Kaya naghinanakit. O ngayon, nilaglag na si Sara. Ngayon, pinanood ko yung vlog ni Harry Roque. Alam nyo naman ako, tinatsagaan ko yung panuurin para lang makumpirma. Ano ang sabi ni Harry Roque? Totoo yun. Kilala niya itong Madriaga na to. At totoo rin na siya pala ang private prosecutor laban dito kay Madriaga. Bakit nakulong si Madriaga? Si Madriaga ay nakasuhan ng kidnapping. Ang biktima niya sa kidnapping di umano ay mga Chinese, Filipino-Chinese. Ayon sa post ni Montolfo, kinasuhan itong si Madriaga ng gawa-gawang kaso raw sabi ni Montolfo, gawa-gawang kaso ng kidnapping. Ang lumalabas, pinapalabas na ang mga binibiktima daw nito sa kidnapping ay yung mga Chinese na involved sa Pogo. Ginamit ito ni Harry Roque para nga makulong itong si Madriaga kasi ang sabi ni Montolfo, linalabanan nito si Harry Roque sa issue ng land grabbing. Ngayon, kumpirmado ba yan? Sabi ni Harry Roque ganito. Siyempre, hindi naman aaminin ni Roque na kaya ito nakulong ay dahil sa kidnap for ransom at ang ginawa nila, gawa-gawa lang yung kasong kidnap for ransom para gantihan ni Roque dahil nga kinasuhan siya nito sa ombudsman sa kasong land grabbing. Ngayon mga kabunyog, una, totoo ba na kinasuhan siya nito nila Madriaga ng land grabbing sa ombudsman? Sabi ni Roque, totoo yun. Totoo yun na kinasuhan daw siya, pero hindi naman daw totoo yung akusasyon sa kanya na land grabber siya. Pero yung kinasuhan nga ba siya ni Madriaga at ng grupo nito, totoo daw yun. Yan, kumpirmado Pero sabi naman ni Roque, hindi naman niya nakasuhan ng kidnapping dahil ginantihan ko. Hindi daw. Talaga daw na-involve yan sa pangingidnap ng mga Filipino-Chinese. Sabi ni Roque. Pero sabi naman ni Montolfo sa post niya, hindi. Pinalabas lang ni Roque yan na mga kinikidnap ang mga Chinese para di umano makaganti kay Madriaga kasi nga kinasuhan siya nito ng land grabbing. Yan mga kabunyog. Pero kay Roque, ito ang kinukumpirma ni Roque. Una, hindi siya land grabber. Pangalawa, totoo ba na kinasuhan siya nila Madriaga ng land grabbing sa ombudsman? Oo.
totoo ba na itong si Madriaga ay kinasuhan nila ng mga Pilipino-Chinese at siya ang abogado ng mga Pilipino-Chinese para gantihan dahil nga sa kinaso sa kanya? Sabi niya hindi. Sa bagay, hindi naman aminin niya ni Roque na yun na nga. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, totoo ba na si Harry Roque ang abogado ng mga Pilipino-Chinese na na-involve na inaakusa dito kay Madriaga na kinidnap? Totoo. Sabi ni Harry Roque, siya ang tumatayong private prosecutor. So mga kabunyog, mga kababayan, kinumpirma ba ano bang sabi ni Roque? Totoo ba na ito'y yung mga sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit? Siyempre, dinideny ni Roque yun. Ang sabi niya, Shirley Tang, live ito. Ang sabi ni Roque, kilala niya yan si Madriaga, totoo naman daw, tumulong yan kay Sara, pero hindi daw yan kilala ni Sara Duterte. At yung sinasabing bagman siya ni Sara, hindi daw yan totoo. Pero, ang sabi naman ni Attorney Raymond Palad, si Sara Duterte ay pabalik-balik sa Annex 2, yung building na kung saan nandun itong si Madriaga. At may record niyan ang BJMP. Kahit gabi pumupunta itong si Sara doon at ang sadya ay itong si Ramil Madriaga. Kasi nga namomonitor na yata nila, nababaliktad ayon kay Montulfo. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung diyan. Ngayon, ayaw ko munang mag-comment doon sa laman ng affidavit ni Madriaga. Bukas na yan. Bukas na. Babasahin ko yung laman ng affidavit niya. Basta ngayon, una muna, kasi nagtataka tayo bakit nakasuhan ng kidnapping itong si Madriaga? Ang sabi ni Harry Roque, talaga daw kidnapping yan, involved daw yan sa kidnapping, at ang mga binibiktima ay Filipino-Chinese. At siya pa nga raw, sabi ni Roque, ang abogado noong mga Filipino-Chinese na kinidnap ni Madriaga. Kaya kalaban niya yan sa kaso, si Madriaga. Ngayon, sabi naman ni Montulfo sa post niya, si Madriaga ay kinasuhan nila Roque ng gawa-gawang kaso ng kidnap for ransom, dahil nilabanan ni Madriaga at ng grupo nila si Harry Roque kinasuhan sa ombudsman dahil sa land grabbing. Ngayon, totoo ba yan? Pinanood ko yung vlog ni Roque, totoo na kinasuhan siya nila Madriaga sa ombudsman. Totoo rin na kinasuhan siya sa land grabbing. Pero hindi daw siya land grabber, sabi ni Roque, at hindi naman daw nakasuhan si Madriaga dahil ginantihan niya. Anyway, yan, mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Argo. Pag di na ba ako DDS, nasa tamang landas to ako. Ewan ko sa'yo, Argo. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, at least, ang maganda dito, akala ko kasi yung mga post ni Montulfo tungkol kay Harry Roque, hindi totoo na nakakilala ni Roque itong si Madriaga, kakilala rin ni Madriaga si Roque, totoo pala yun Kaya lang, medyo hindi maganda ang kanilang pagkakakilala. Kasi, kinasuhan daw nila Madriaga si Roque ng land grabbing. Ito namang si Madriaga, kinasuhan din nila Roque ng kidnap for ransom. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero sabi ni Roque, hindi totoo na land grabber siya. Pero totoo daw na kidnapper daw itong si Madriaga. Totoo ba na tumulong ito kay Sara Duterte sa kampanya? Sabi ni Roque, totoo, pero hindi naman yan kilala ni Sara. Pero sabi naman ng abogado ni Madriaga, hindi, pabalik-balik nga nakadalawang balik daw ngayong November si Sara doon sa sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. Anyway, so yan, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol doon sa laman ng affidavit nito ni Madriaga, bukas natin pag-usapan. Mahaba yun. Mahaba yun. Shout out, Carl Hermino. Basta't ang malinaw dito, mga kabunyog, matindi pala ang koneksyon na ito. Kaya
Bakit ngayon nilalaglag na ni Madriaga si Sara Duterte? Ang sabi ni Attorney Raymond Palad, yung abogado ni Madriaga, galit si Madriaga kay Sara. Kasi nung humingi siya ng tulong laban dito kay Roque, ayaw daw hindi daw siya tinulungan ni Sara. So, kaya anong tulong sana yung hinihingi? Na tulungan sa ombudsman kasi may kaso nga si Roque sa ombudsman, land grabbing, hindi daw tinulungan ni Sara. Sa kabila, di umano, nang grabe ang ginawa niya kay Sara. Una, tumulong sa kampanya. Pangalawa, yung mga pinagagawang alanganin tungkol dun sa mga confidential funds, laman ng duffel bags, siya ang taga-deliver nun. Oh. Tapos basta yung pagiging bagman ni Sara, yung magnetic lifter na may shabu, na pinagawa sa kanya ng asawa ni Sara, si Hans Manscarpio. Basta ang dami daw pinagawa sa kanya. Pero sa kabila daw ng mga ginawa niyang yun para kay Sara, sabi ni Madriaga, pagdating sa kaso niya kay Roque, kinasuhan nila ng land grabbing sa ombudsman, hindi daw siya tinulungan. Kaya medyo naghihinanakit kay Sara. Kaya ngayon, nilalaglag na si Sara. Yung lahat ng alam niya at ginawa niya kay Sara, binubunyag niya na. Yan yung sabi ni Attorney Raymond Palad. Ano? Kabunyog, shout out sa inyo diyan sa Paris, France, ha? Anyway, mga kabunyog, ayaw ko muna na mag-comment kung ito nga bang si Madriaga ay reliable, credible. Bukas ko na yan i-discuss kasi tinitingnan ko muna yung kanyang affidavit, yung mga sinabi niya. Ayaw ko munang mag-comment doon. Bukas na lang, abangan nyo. Basta ngayon muna ang diniscuss ko tungkol kay Roque, tungkol kay Madriaga, at tungkol kay Sara. Okay? Basta sa akin mga kabunyog, hindi ko sinasabing reliable, credible itong si Madriaga. Hindi ko rin sinasabing walang saysay ang mga sinasabi niya. Bukas na lang. Ito lang muna yung nalaman ko ngayong maghapon. Kasi pinanood ko yung interview ng abogado ni Madriaga, si Raymond Palad. Pinanood ko rin yung vlog ni Harry Roque. Ang title ng vlog ni Harry Roque, ang black propaganda kay Sara na mula dito kay Madriaga. Ang sinasabi ni Roque, kilala niya talaga yung Madriaga na yan. At may kaso yan, siya ang kalaban na abogado. Siya rin daw kinasuhan yan sa ombudsman. Yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. People-centered preventive, diagnostic, rehabilitative, and curative care for older persons, promote integrated geriatric health services nationwide in coordination with DOH, LGUs, and other stakeholders, conduct and publish scientific research on age-related diseases, at offer education and training on geriatric care for healthcare workers, social workers, academics, and volunteers. So, at the outset, hindi siya fixated na kaagad bonggang capital outlay or infra kaagad. Modest pa lang on that side. Pero force multiply sa mga DOH hospitals in terms of direct medical services and care. And then, sisimulan na yung ibang purposes and objectives ng eventual full-blown PGC, Mr. President. Thank you for that, Mr. President. I appreciate the explanation of Her Honor. In fact, I actually was going to say that DOH, I would like DOH, as I believe they're the implementing agency, no? That's correct. Yes, Mr. President. I would like DOH to take their time in identifying the proper spot, because although we may start with modestly, no? So, whether before you put up a 1 billion establishment, maybe it's 500 million. But I'd like to be a sprawling estate, or what do you call it, area. Why? Because these are people in their senior years, no? And treatment will not, and when Her Honor said this is a minimum of 100 bed capacity, I know that we define our medical establishment by their bed capacity, 100 bed capacity, 200 bed capacity. But what I would like to see is the definition of this place is that, it has
let's say 1 hectare walkable with trees all around it. So and we are catering to, I don't know, 5,000. I'm making up the numbers, okay? We're catering to 5,000 outpatients who come here so that they can learn mindfulness, they can learn the benefits of yoga, healthy eating, mahuli man, late man lang nila malaman to, spend time maybe even with their grandchildren, because we've created now an environment where they want to grow, they want to get older. Like they're not just going to go there to lie on the bed and be treated for a number of ailments which are common to the elderly. Parang for me, Mr. President, given na yon, di ba? What I'd like to see really is that it's state of the art, not only because it's the most scientifically advanced, we have the most expensive equipment, which would be nice. It would be a way of honoring our elderly if nandyan yung bagong MRI, di ba? Yung, kasi sila naman yung nagkakasakit. Di syempre, gandahan bumili ka na nung magagaling na equipment. But also, the simple things in life that many of them were deprived of. And what is this? Space, clean air. You know, kung gawing bakasyonan man yan, I would be happy to. Like, it's a geriatric and wellness hospital and resort. Something like that, Mr. President. Because I would love to age that way. I would love to be able to have a center where I can go to na pumunta ako doon to consult with my doctor, and then, well, hopefully this doesn't happen for another 25 years. But that is my dream for the elderly and for myself and for my children when they get older also, that you'll go to a place that also makes you happy. Hindi lang, I have to go there because I'm gonna die. You know, you want to live well. So that will be the kind of amendments Her Honor can expect from me. Like, umpisahan na rin lang natin to. Let's make it state of the art. Let's make it an amazing place for people to want to visit and to want to avail of the services. I had a discussion because I happen to handle the budget of the SWD, and I told the secretary that I've come across, I think it's in one of the Nordic countries, dementia village. So that is my inspiration, that I was asking my team for our numbers, and currently as of 2020, 0.9% of the population as of 2020, we have 1 million senior citizens with dementia. Wow. So, but I'm not singling out dementia. There's a whole, maybe we have another million citizens who are not that mobile, that they need assistance. But do they need assistance, therefore give them a wheelchair? Or do they need to be in an environment where they will be taught how to exercise and take care of themselves, so that they will not even need a wheelchair for the next 10 years? This is not even cutting edge technology. This is basic care that we should be extending to our seniors. So my point, Mr. President, is although we have a young population, tatanda din lahat yan. So, tamang-tama talaga na ipasa natin ito, but let's take time to work hard on it. Let's work with DSWD, who sees the other dimension. I understand that the bill, it works clearly here. It states clearly here in Section 4F that the center will provide education and training for not just healthcare professionals, but also social workers and volunteer organizations. So tama to. It's really all in the right direction. I'm very excited to work with this, but we know that we have a shortage of shortage of healthcare workers. The more specialized, the bigger the shortage. Our current ratio for geriatric specialists to patient is 1:60,000. So, ang konti nun, di ba? So, sobrang konti ng ating specialist. But I always say in every interpellation, whether it's education or health, you can expand their services by precisely training other
special other workers. So you train the social worker, you train the barangay health worker, you train the volunteer organizations. All of that is already in the bill, which is what excites me, because you may only have one geriatric specialist, but then you have a battalion of trained personnel. So like, you'll have the nurse who specialize in geriatrics. You'll have the technicians na sanay sa matatanda. May malaking pasensya sa matatanda. You have these volunteers. And my dream actually, Mr. President, is also to have care services for children, especially the neglected children, near the care services for the elderly, because they naturally need each other, the young and the old, and they naturally have experience to share with each other. The elderly can be nurturing to the young ones, and the young ones can provide the kind of physical support that these elderly lack. So these are just observations, Mr. President's ideas that I'm just dumping on the sponsor. Any response will be welcome. Thank you. I just wanted to share that. Thank you so much for those, Mr. President. The good sponsors' advice about DOH taking its time will be very well taken. Ngayon pa lamang, dahil kino-contemplate po ng bill, ini-imagine niya that the PGC, the Philippine Geriatric Center, syempre, depende sa diskarte ng DOH, could undergo a 5 to 7 years phased implementation, at least. Mula po sa planning, site selection, construction, hiring, soft to full operations. Of course, as the good sponsor, as Her Honor mentioned, ang pinakamalaking hamon ay workforce shortage. Bukod sa funding sustainability, interagency coordination at integration sa UHC at LGU networks, pati na ang pagsisiguro na makarating ang serbisyo sa mga rehiyon. And speaking of workforce shortage, again on point ang observation ng Her Honor, ang kakulangan pa talaga ng mga specialists natin para sa geriatric care. In fact, right now, based sa datos, 173 lang ang active geriatricians sa buong bansa. In a population approaching 120 million in the next few years, na slowly lumalaki din ang percentage ng mga older persons, kung kaya't in a few years, magigit na tayong slowly aging population. So this is one of the areas for workforce development and training. Maging national training hub ang PGC for geriatricians, nurses, therapists, and allied professionals. Ang ganda ng pangarap ng Her Honor tungkol sa physical look and feels, no, ng PGC. It would be wonderful kung magkaroon nga tayo ng 1 hectare, walkable, puno ng puno, malinis ang hangin. In such a setting, pwede tayong hindi lang mangarap pero magplano dun sa magnitude na sinabi ni Her Honor na 5,000 outpatients. Malay natin, sa ngayon kasi, sa kasalukuyang National Center for Geriatric Health, dun po sa Jose Arias Memorial Medical Center, lumalabas 230 plus ang kanilang outpatient cases every day. Per day. Opo. So, ang laking force multiplier kung magkaroon ng in good time, without, while taking time, but in good time, magkaroon ng isang PGC na mas maluwag at mas may espasyo para sa outpatients seeking to cure or maintain their health, Mr. President. I was just about to react, Mr. President, to that number, 230 outpatients. Can you imagine, Mr. President, 230 yan, malamang umaga pa lang nakapila na dyan. Malamang nakaupo lang yan sa bangko. Malamang, lately ko lang nakita yung nauuso na yung pila na may upuan, di ba? Matatanda na rin yan. Of course, sitting is the new smoking, but when you're not feeling well, you need to sit down, di ba? Mahirap na yung nakatayo ka, pumipila ka. Can you imagine, even if we don't even add to the number of patients that can be accommodated, pero itong 230, nandun sa may ilalim ng puno, nandun muna tinuturuan mag-meditation or kung anumang sayawan habang inaantay nila yung appointment nila. Di kaya mas okay yun, or nandun sila sa isang room na they can listen to calm music, they can watch
performing arts, I don't know. But there's so much that they can do in lieu of just standing in line. That Yes. already, to me, would be already a more pleasant experience. Hindi ho ba, Madam, Mr. President? Opo, Mr. President. At Her Honor is right. At malamang kahit sa mga kinakailangang mag-inpatient, even for a while, mas maging positive yung Exactly. healing experience nila, yung patient experience nila, kung yung PGC ay magkaroon nga ng 100-bed capacity kumpara sa kasalukuyang 25-bed capacity lamang dun sa kasalukuyang National Center for Geriatric Health ng Na JRR 25 lang. MMC. Oo, 25 napakaliit, lamang, napakaliit. Mr. President. Napakaliit po Yes. talaga. So, lumalabas, nasa 8 o 10 nakatatanda ang ina-admit nila araw-araw. And of course, we're always talking not just about the quantity but the quality.